Magandang gabi po sa lahat ng ating manonood. Isang kwento tungkol sa isang babaeng lumaki sa lugar ng Catanduanes ang ating matutunghayan. Gaano kasakit ang maparatangan at ano ang pakiramdam ng palaging kinukutya. Tunghayan po natin ang istorya ng buhay ni Ana Recchio ng Bicol. Anak! Kain na! Maganda lalaki, anak mo kay anak. Mahina. Pabili po. Pabili po. Nanganak na pala si Untay, ano? O, ano na naman ang nangyari? Ayun, namatay na naman ang anak. Tuwing manganganak na lang, namamatay ang bata. Hindi malama kung ano nangyayari. Yan ang may kamalasan doon, may panulak yun. Kaya kailangan yun, itapon na o kaya ipamigay. Kung ako naman sa kanila, papaalog ko na lang sa ilog o kaya laglag sa bintana. Di ba? Yun. Ba't ganun? Sinisisi nila ako sa pagkamatay ng aking mga kapatid. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Itigil mo yan. Gusto ko nang tapusin yung buhay ko, ate. Hayaan mo na ang mga tao, mapanghamak, mapanghusga. May awa ang Panginoon. Ngingiti rin ang bukas para sa iyo. Tandaan mo yan. Lumipas ang panahon. Si Aning sa edad na 15 taon ay lumuwas sa Maynila upang magtrabaho sa isang pansitan. Doon sila nagkakilala ni Charlie. Wow! Mukhang masarap na naman yung luto mong pansit ah. Siyempre naman, luto ko yan. Masarap na yung luto. Maganda pinagtitinda. Bes, pwede mo ba ako samahan namin bumili ng maleta? Naku, hindi ako pwede, Besi. Sorry. Hindi kita masasamahan. Alam mo naman, busy ako. May pupuntahan pa ako. Sensya ka na. O, bilat na rin sa sir. Paano nandili ko kanina? Gusto mo bumili ng merienda? Gusto mo samahan kita? Sure ka ba? Wala akong gagawin? Oo naman. O sige, antay mo kami pagkain. Dahil bago pa sa Maynila at laki sa probinsya, sumama nga si Aning kay Charlie sa pag-aakalang bibili lang sila ng maleta. Ano ba? Kasi chinelas ko. Ang tinilas? Kanina, dito lang yun ah. Ano ano? Saan napunta yun? Kala ko ba bibili tayong maleta? Gabi na. Tapos chinelas ko nawawala pa. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Ang dapat na pagbili lang ng maleta at tsinelas ay nauwi sa pagtatanan, pagpapakasal at pagkakaroon ng 3 mga anak. Taong 1986, naisipan nilang manirahan sa Bulacan. Doon na din nakakilala si Ana sa Panginoon. Ngunit isang gabi, Pangit nga eh. Pangit! Yung mga nagiging crush ko dati, cute. Cute? Kalbo, cute? Oh. Kalbo! Sino nagsabi sa'yo? Kung talaga. Ay, andyan na yata si tatay. Oo nga, hindi na si tatay. Tara, bless tayo. Tay!
Ano po, tatay? Ano po, Ito ang mga anak ko ah. Si RG, magaling na ba? Medyo okay na po siya, tay. Nakatulog lang po. Pinapawisan na. Oh, yung nanay nyo, bakit di nyo kasabi kumain? Wala pa po eh. Nagpunta po sa church. Meron daw pong prayer meeting. Ano hanggang ngayon? Wala pa nanay nyo? Ang kapatid nyo si RG, may sakit! Sino kasama ng nanay nyo? Yung pastor na yon? Prayer meeting? Ang nanay mo talaga na yan, ano? Ako, naiinis na ako dyan, ha? Sama siya ng sama doon, ha? Huwag niyong pagbubuksan ng gate ang nanay nyo, ha? Huwag niyong pagbubuksan! Salet! Salet! Malu! Buboy! RG! RG, anak. Napakatagal niyo naman. Nasaan pa kayo? Lahat ng pangalan niyo, tinawag ko na. Nanay! Narinig ko po sila tatay. Si ate, si kuya, huwag daw po kayo pagbubuksan ng pintuan. Kaya pala. Sana anak. Pumasok tayo. Sis, para yata malungkot ka. Ano ba nangyari? Si Charlie kasi, hindi niya ako naiintindihan pag may Bible study tayo. Lagi kami nag-aaway. Tara, pag-pray natin si Charlie na makakilala sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Let's pray. Maraming salamat sa Panginoon dahil nakakasama ka na namin sa church. Balita ko, dati kasama ka lang sa prayer request ni Sister Ana. Salamat po sa Panginoon at salamat po, Pastor. Hello po, Nanay Ana, Tatay Charlie. Hello! Masaya po ako na nakasama po kayo sa aming programang Naalala Mo Kaya. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Mabuti naman. Nanay Ana, ang ganda po ng istorya ng buhay nyo. Nakaka-inspire. Mahirap din po at nakakatuwa yung istorya ng buhay nyo, Nanay Ana. Oo nga, at nalaman tuloy ninyo yung hindi ako binuksan ng pinto. Oo nga po. Kayo naman, Tatay Charlie, bakit naman po naisipan nyo itago yung tsinelas ni Nanay Ana sa sinihan? Well, siguro ito yung magandang biyaya sa akin ng Lord. No? Gumawa ang Lord ng paraan para sumama siya sa akin ng walang problema. Sinasadya niyo talaga yung pagtago. Oo, sinadya ko talaga yun. Pinaisip siguro, pinaalala sa akin ng Panginoon yun. Sobra po kayo na in love kay Nanay Ana. No? Nakakatuwa po yung love story niyo. Ikaw naman, Malu. Paano ka naman na-impluwensyahan ng mga magulang mo para maglingkod sa Lord? Actually, we're so blessed na sila yung naging magulang namin. At maaring hindi alam ni nanay at ni tatay na inspirasyon namin sila. Kami magkakapatid. Kasi unang-una, syempre, bata pa lang kami, dinala na nila kami sa church. Tapos parang sila yung nag-disciple sa amin. Tinuruan niya kami na kung paano magmahal sa Panginoon, sumamba, tamang pananalangin, tamang pagbibigay ng ikapo, tamang pagsamba sa Diyos na buhay. Kaya maraming salamat sa Diyos dahil naturuan nila kami. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat po sa pagpapaunlak nyo na kayo'y makarating dito sa ating programang Naaalala Mo Kaya. Napakahalaga po sa isang tahanan na ang sentro ng pamilya ay ang Panginoong Hesus. Dahil ang magulang po ang dapat na nagdidisipulo para sa kanilang mga anak upang mailapit sila sa Panginoon. Kaya dapat maglingkod na tayo sa Panginoon ngayon, bukas, magpakailanman. Ito po ang inyong lingkod, Ate Cherry.
ngingiti ang bukas. May awa ang Panginoon. Ito po ang promotor. Ayan, ito babae na to. Kilala niya. May mga promotor yan. Yan, promotor. Pwede ba kasi walang kainan Ito. dumayong pa doon sa Ay, wala ba kang base dyan? Brother Bernard, parang hindi ka naman kasama dun sa scene eh. Baka maubos nyo ha, huwag nyo muna Ayun, ubusin. mga promotor. Ito na po ang promotor na taga Gios. Ayan, mga taga Looban to. Ayan. Ito, taga Plaridel to. Ayan, mga promotor po yan. wala akong katagayan sa amin, syempre. Oh. Ito po. Ito po ang nagaya, yung may-ari ng tindahan. Bubuksan ba? Ano ba, di mo na nakita? Ito. Pari na po yan, pero dito na. Ito. Punuin mo. Yan, sige. Punuin mo. Bakit mo pupunuin? Sige, punuin mo. May magbabayad po niya. Mababa lang ang tagay, baka malasing ka, madaling maubos. Oh, tapos tayo. Quiet daw. After po nito, yung sa inyo naman po yung Ubus na yung props namin. Ayaw ubusin yung Baka malasing kagad kayo. Pati yung nga ko, naubos ko. Saan ako na? Dito po. Doon ka muna. Brother Bernard, di ka dyan ha? Oo. Tapos si Brother Bernard, nasa Sino pa kukunan mo? Teka muna, maglilipstick muna. Hindi muna tayo. Ganyan talaga ako, hindi ako lumalabas ang bahay na wala. Ito lang po masasabi ko sa inyo. Sito lang po ang iniinom nila. Sige po, mag-roll po ako. Kailan pa kayo mag-shooting talagang sige po. Oo, matatanda. Pag matatanda talaga. Ayun sana. Action! Hindi po. Hindi po. Wow, mukhang masarap na naman itong luto ng pansit ah. Siyempre naman, luto ko yan. Masarap na yung luto. Maganda tapos mas... Okay na sana eh. Masarap na yung luto. Action! Sarap po, sir. Wow, mukhang masarap na naman yung luto ng pansit ah. Siyempre naman, luto ko yan. Masarap na yung luto. Maganda pinagtitinda. Dito medyo kinitin na konti. Pag-ikot. Ah, pag-ikot pa lang. Bakit? Oo. Dito lang. Hindi, wag Ah, dito pala. Nasisima.